Shoutout po sa mga taga-Angono Rizal. Happy Angono Day po sa inyo lahat. Oh yes, parang nasa Angono na rin tayo dahil sa mga higantes natin dito. Parang bagay na bagay ka sa mga higantes, no? Patingin nga ng higantes moves, kabisado mo na Naku, to. Miss Suzy, favorite ang lahat eh. Oo, sumikat ka Very dito miss ko eh. lahat eh. Sumikat ka dyan eh. Para ito nga bukod sa mga higantes ay marami pa tayong pwedeng explore sa Angono gaya na lang ng palengke nila. Kaya naman this morning, si Chef JR, dyan ang Palengke Happy! Naku, ano kaya mabibili sa palengke nila, Chef? At mga higantes, sige nga, pakitour naman kami sa palengke dyan, Chef. Chef, mag-higantes dance ka. Parang naka-green screen din si Chef. Mapagpalang umaga, Miss Suzy, Brother Anjo. Kaya nga, di ba, ang lalaki, Anjo, parang mga kahahait mo lang to, brother, eh, oh. Mga kapuso, eto nga po, nandito tayo ngayon sa Angono Public Market, ang pinagmamalaki lang naman na palengke ng Angono at very special din po ang umaga natin at ang araw natin dahil today ang kanilang Angono Day. Ito po yung pinagdiriwang nila at kinikilala paggunita kung kailan po naging independent municipality noong 1938 ang Angono. Ito po yung humiwalay sila sa Binangonan at syempre sabi nyo nga rin marami talagang sikat sa Angono. Isa na dyan, ito mga kasama natin dito, mga katropa ni Anjo, mga higantes natin, ang Higantes Festival nila. At eto nga, yung palengke natin, makikita ninyo, higante rin, malaki, at ang maganda po dito mga kapuso, malinis. Yan, makikita natin, taray, naka-tiles po sila dito. At yung kanilang mga sections dito, well organized. I would say, nandito po tayo ngayon sa kaninang fish section. Nakikita natin, ito naman yung ating meat, kung saan may mga baboy dyan, locally sourced po yan, may mga baka po doon sa gilid, at meron din tayo dyan, syempre mga manok. Makikita rin natin doon yung sa kabila pa doon, ay may fish section pa doon. At syempre may vegetable doon sa dulo. At syempre may mga dry sections din sila at mga iba't iba pang mga kailangan natin sa pang-araw-araw na pangangailangan natin. May mga fruit sections din sila dito. At eto nga mga kapuso, syempre dahil may celebration ngayong araw ngayon sa Angono, pagluluto ko kayo ng isa sa mga well-requested na putahe ngayon, ang humba. So this is my interpretation of humba. So iba't ibang klaseng combination na ito. So we have here our hot pan, pero bago po yan, ito yung ating pata. Gamit tayo ng pata dito. Ilalagay lang natin to sa isang bowl. And imamarinate lang natin ito. So we're just going to add konting-konting soy sauce lang. At ito yung hindi po madalas na nagagamit natin, pero sa ibang probinsya, sa ibang kultura natin sa Pilipinas, madalas pong gumagamit ng tahore. Tahore po is basically a fermented tofu. Kung wala po kayong tausi, ito po yung madalas na ginagamit. So imamarinate na natin yan, papakita lang natin. Pero dun sa ating binababaran, lalagay lang natin yung ating pineapple juice. And we will marinate this for at least 30 minutes. So pag na-marinate na po natin yan for at least 30 minutes, pwede na po nating itabi yan. Babalik lang natin siya dun sa container niya. At saka yung pinakita ko po sa inyong tahore, ipupwesto na rin po natin doon sa ating pinagbabaran. Lalamasin lang po natin yan. Yan po yung magiging pinaka-base ng sauce natin later on. So, tip lang po mga kapuso when you're using tahore, kagaya po ng tausi, on the maalat side po ito, which I personally prefer pag nagluluto ako ng humba. Gusto ko naglalaban yung alat at saka yung tamis. So, let's set that aside. Sama na natin yung ating sibuyas at saka bawang dun sa parang ating tahore sauce na gagawin later on. Imamash lang natin yan. And then we can go on and proceed doon sa ating pan. So we have here hot pan. Lagay lang natin yung ating mantika. Yan, i-glaze lang natin doon sa paligid ng ating pan. And then, we can sear yung ating meat. Yan, sear lang natin yung ating karne. So, alalay lang din po mga kapuso, pag nagsisir kayo ng karne or nagpiprito kayo ng karne na marinate sa may asukal na ingredient, kagaya po ng ating pineapple juice. So it tends to brown easily, yung Maillard reaction na tinatawag natin. Yan. So isasama lang natin yan. Isisir lang natin, iba-brown.
Yan, oh. So, hayaan lang natin yan medyo mag-color ng kaunti. And then we can go ahead and add a little more soy sauce. Konting-konti lang. Again, alalay lang tayo kasi nga yung ating tahore ay medyo on the maalat side. And then yung ating remaining pineapple juice. Ilalagay na rin po natin yung bulaklak doon sa puso ng saging. Kailangan po ito mga kapuso, medyo huhugasan ninyo muna sa mainit na tubig ng ilang beses para lang po mawala yung medyo pait na meron siya. And then yung ating star anise. Of course, pepper. And yung ating laurel. So pakukuluan lang natin to hanggang lumambot. So more or less sa low fire, let's give this 30 minutes. Malaking bagay po yung ginamit natin ditong pineapple juice kasi nakakatulong din po siya na mapalambot, matenderize, ika nga, yung ating karne. So once na mag-reduce na yan, we can go ahead and put back, ibabalik na po natin yung dinurog nating tahore na may bawang sibuyas doon sa ating pan. And then hayaan lang po natin na magsama-sama yung linamnam na meron dun sa ating tahore, tamis from our pineapple juice. May kaunti rin itong acidity or asim. Yung iba po kasi sa humba naglalagay ng suka. Eto. And then we will let this simmer on low fire again for 30 minutes. At mga kapuso, eto na po ang ating most requested humba. At syempre, tatawag tayo ng ating mga kapuso pamula dito sa palengke para matikman at husgahan ang ating niluto. Ma'am, tara po. Ayan. So ito po yung ating humba. Ayan. Mukhang sana pumasa sa ating mga kapuso dito sa Angono. At sila po dito marami rin sila mga ipinagmamalaking mga putahe dito. Nay, tikman na po natin. Ayan. Nay, tikman na po natin. Ayan, oh. Ito po. Ayan. Sige nga po, Nay. Habang tinitikman natin, ayan, mukhang sana pumasa nga. Nakakatakot din minsan magpatikim ng ganitong pagkain, lalong-lalo na kapag masasarap talaga yung mga patahin nila dito sa Angono. Uy, napapatango si Mama. Ma'am, kamusta po? Masarap. Masarap? Ano pong nalalasahan ninyo? Nakukuha niyo po ba yung alat na nilagay ko dyan sa tahore? Madalas po ba kayong gumamit ng tahore? Yes. Nakuha ko naman po yung tamang timpla ng humba. Alright, mga kapuso. Sarap. Approve, ma'am? Opo, approve. Sarap. Approve, Nay. Masarap. Mga kapuso, eto. Isa na namang pasadong putahe para sa ating mga kapuso. Madaling-madali lang po to. You can definitely recreate this at home. At syempre, hindi dyan nagtatapos ang ating adventure this morning dahil mamaya may hatid pa tayong higanting sorpresa para sa mga taga-Angono. Kaya tutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,